Magandang araw sa inyo mga kasimpleng magsasaka. Nandito ako ngayon sa taniman kong mga kakawati, kung saan pinutol ko ang ilang puno ng kakawati na medyo malalaki na, at sabay ko na ring hinaharvest ang pinya na kahihinog pa lamang. Hindi ko inaakala na namumunga pala ang mga ito sa tagal na ng panahon na ito ay aking napabayaan. Mga 18 taon o pataas na ang nakalipas mula sa pagtanim ko ng pinya at kakawati. Ang kakawati ay expected na hindi ito mamamatay kahit ilang sunog pa ang tumama sa kaniyang puno, kasi sumisibol ito sa kanyang ugat kahit patay na ang puno sa kadahilanan ng sunog. Sa panahon ng tag-init at tagtuyo, mabubuhay ang kakawati. Pero nagtaka ako sa pinya. Nandito pa rin kahit ilang taon na ang nakalipas at kahit ilang sunog na ang bumabaybay sa bukiring ito. Nandito pa rin. At ang katunayan nito, nakapag-harvest pa ako ng ilang piraso. Natsimpuhan ko ang bunga na kahinog pa lamang. Hindi ko naman pakay na mangunguha ng bunga ng pinya. Ang aking pakay ay mamumutol sa puno ng kakawati. Kasi gawin ko itong pahingahan at pampalipas ng pagod. At sa tuwing may ulang dumadating, doon ako sumisilong. Pag hindi ko natsimpuhan ang mga bunga ng pinya, baka daga lamang ang makabenepisyo nito. Medyo masukal-sukal na itong tinaniman ko ng kakawati at pinya. Ang daming taon na nakalipas, pero may isang kahoy na hindi mabuburas sa aking isipan. Itong kahoy na to, ilang bisis ko na itong pinutol at lumago ulit. Pinasagasaan ko ito ng araro, hindi pa rin namamatay. So, hinahayaan ko na lang na mabuhay hanggang nabandona ko na ang sakahang ito. Kasi itong lugar na ito ay dati kong tinaniman ng mais. Ang mga kakawati at pinya ay kontur lamang. Oh, ito na! Malaki na ang kahoy na hindi ko rin inaasahan. Sa ngayon, ang balak ko ay araruhin itong muli at lagyan ng madaming dahon ng kakawati upang tumaba ang lupa at lumago ang mga pananim. So, yan lang muna ang maipaalam ko sa inyo. Sana abangan ninyo ang susunod na video. Maraming salamat!